maikakasal sa pamilya namin and share ko yan sa inyo for today's video, yung venue and everything. Kaya tara, samahan niyo ako. So, share ko sa inyo ang ulam ko for today bago ang lahat. Ayan, nag-order ako online ng jajangmyeon. Nag-crave kasi ako, nakita ko sa TikTok. And dito naman ako lagi nag-order sa kanila. Meron kasing authentic na Korean restaurant malapit sa amin. So, ayun, thank you Lord. Ang OA, ang bango kasi. Dapat yung kakainin ko talaga na jajangmyeon is yung instant. Kaya lang ayaw ni Pavan. Gusto niya yung hindi instant. Kaya pag gusto, maraming paraan. So, ginawan ko ng paraan. Ayan, kumain ako ng hindi instant. Nag-order ako. Tapos meron kasamang mga side dish. Ang pinakamasarap dyan sa side dish is yung tofu. Tapos yung kanilang pickled radish is kulay puti, hindi kulay yellow. Diba usually yellow? Tapos meron din kasamang fruit. So, diba bongga na? And yes, bago ang lahat, may share ako sa inyo na Indian movie. Sobrang sikat nito. Pero ngayon ko palang napanood. Kanina kasi pinanood ko kasama yung mga in-laws ko. And sobrang nagandahan ako. Tapos chinek ko dito sa Lukluk. Meron pala sila. So, ang title nito is Dangal. So, ang bida nito is si Amir Khan. So, baka for sure kilala nyo na yan siya kasi isa siya sa pinakasikat na actor dito sa India. Like, siya yung bida sa Three Idiots. Tapos, meron pang Every Child is Special. Ayun din yun. Favorite ko din yun. Ang ganda nun. But itong Dangal is about siya sa wrestling. So, yung Dangal is meaning wrestling. Tapos, si Amir Khan dito, tatay siya. Tapos, gusto niya ng lalaking anak para mapunan yung dream niya na magkaroon ng champion or like gold medal yung anak niya kasi di niya nagawa. Basta, hindi ko na sasabihin yung buong kwento kasi ba't pa kayo manonood kung sasabihin ko, diba? Very heartwarming yung story. Tapos, basta, ang ganda. Nakakaiyak, nakakatawa. Tapos, based yata siya sa true story kasi sa end nung credits, nakita ko na pinakita yung mga tunay na tao. Basta ganun. Nasa Lukluk yan available, so watch nyo na. Anyway, ito, ang daming nag-aabang sa akin nito. Yung mga padala ni Ate Faye sa akin na Chicken Joy. Kaya ayan, sabay-sabay nating buksan. So, nagpadala ako sa kanya ng mga kung anik-anik galing Pilipinas. Pinadala ko sa bahay nila. Tapos, si Ate Faye, napakabait. Ayan, dinagdagan niya ng mga chicken Joy, tapos may mga, ano pa nga ba yung pinadala niya, mga dilata, tapos sinigang mix, meron pang yung, ano yun, yung bagoong, pork bagoong. Pero ang pinaka inaabangan talaga ng lahat, kung anong nangyari dun sa Chicken Joy na mula Pinas, umabot pa dito ng India. So, ano bang nangyari nung pinadala ni Ate Faye sa akin? Ayan, sobrang sad ko kasi hindi na siya malamig, hindi na siya Chicken Joy, chicken depressed na siya. Da-depressed, hindi na rin sad, depressed na talaga. Hindi na siya frozen, like tunaw na siya, ganun yung atake niya. Nagko-contemplate pa ako kung kakainin ko ba. Yan, inaamoy-amoy ko pa kasi hindi naman siya mabaho. Pero, pinag-iisipan ko talaga kung kakainin ko pa ba siya o anong gagawin ko dito, tatapon ko na lang ba? Nangihinayang naman ako. So, ayan yung itsura niya sa malapitan mga te. Parang nag-oily-oily na rin siya. Ayan, inaamoy-amoy ko pa. Ito naman, bigay na Ate Faye na binagoongan. Balik tayo sa manok. So, trinay ko pa naman siya i-revive. Tapos, amoy, okay naman siya. Pero hindi ko na tinikman at hindi ko na rin siya talaga trinay na kainin kasi natakot ako. Alam niyo naman, nagpapa-breastfeed ako so hindi ko din ma-risk. Pero sobrang nanghihinayan talaga ako dun sa manok. Parang naiiyak ako habang tinatapon yung manok. But yeah, partly kasalanan ko din kasi hindi namin nakuha agad sa courier yung package. Umabot pa ng 2 days imbis na next day delivery siya kaya siya nagkaganon. So ayun lang naman. Lungkot na lang talaga. And sobrang pasasalamat ko kay Ate Faye sa effort niya. Pero ayun, nasayang yung manok. Ito palang mga nasa green bag yung mga pinadala ko kay Ate Faye. Tapos ayan, bumili ako ng 5 na Sawadee toothpaste. Tapos kinuha ng kapatid ko yung isa. Gusto ko kasi itong toothpaste na to. Kaya lang lagi siyang sold out. Nakipag-agawan pa ako niyan sa live kasi parang ilang pieces lang yung release nila that time. Pero as far as I know, ngayon meron silang bagong packaging. But ayan yung luma. Sobrang sarap gamitin ito para kang nag-toothbrush ng Vicks. Ganon. Talagang fresh na fresh yung bibig mo kapag ginamit mo yan. Tapos yung mga iba kong pinadala kay Ate Faye is yung mga contact lens kasi gusto ko na rin mag-try na mag-contact lens. Kasi hindi ako marunong pero hindi ko alam bakit hindi ko dyan pinakita. Pero ayun, marami rin ako nabili na contact lens kasi nga gusto kong pagpraktisan yung mata ko. But yeah, anyway, tara na. I-share ko na sa inyo kasi merong ikakasal sa pamilya namin for today's video. Ngayon yung kasal, hindi. So today ay Bhai Dooj Festival sa video na to kasi yung video ko mga late upload. But anyway, so pupunta dito yung mga in-laws ko, mga pinsan ni Pavan, tapos yung sa aking sister-in-law, yung kanyang kapatid at saka yung parents niya. So ang ikakasal po ay yung kapatid ng aking sister-in-law which is si Manita siya, yung kanyang kapatid
magkakapatid. Ano ba, paulit-ulit ang kulumot eh. So dito sila ikakasal sa loob ng society namin, kaya itutur ko kayo sa magiging venue nila. And ayan, naglalakad kami ni Pavan papunta ng clubhouse kasi meron kaming dinner. Ay, dinner, hapon pa lang te. Early dinner. Ayan, kasama ko rin yung aking mother-in-law, pero nandun na silang lahat sa clubhouse, kumakain na sila doon. Na-late lang kami kasi nagkalaga ako ng bata at nagayos pa ako. Bali, gusto makita ng parents ni Manitasha kung saan gaganapin yung dalawang function. Dito kasi sa loob ng society namin, dalawang function yung gaganapin. Isang Sikh wedding, tapos isang Hindu wedding. Ganon. So, dalawang wedding. O, di ba, bongga? I mean, dalawang version. Tapos, meron din silang venue outside pa sa society namin. Doon naman gaganapin yung, alam ko, haldi, tsaka mendi. Basta ganong type of function. So, dito gaganapin yung Sikh wedding, which is yung Sikh mga te, para sa mga hindi nakakaalam. Another religion yun dito sa India, which is Sikhism. And yung religion ng aking sister-in-law and yung family niya is Sikhism. So, kaya ayun yung kanilang wedding. And yung kapatid niya naman is ikakasal sa Hindu. Kaya gusto nila dalawang wedding. Ganun. Sikhism tsaka Hindu na wedding. O, diba? Bongga. Dalawa-dalawa. So, ito yung hall na kinuha nila para dun sa prayer and everything. Tapos, kasama yung sa labas kasi dun din kakain. Parang merong ilalagay ng mga tables dun. Tapos, yung Hindu wedding naman is dito gaganapin sa taas, which is outdoor. Which is akala yung nagbo-voice over puro which is. So, ayan, yung buong ito, outdoor, kukunin nila kasama yung pool area. And then, dito naman gaganapin yung Hindu wedding. So, ayan, buong area na yan, lagyan ng decor and everything. Ngayon, blanco pa kasi wala namang event eh. Tapos, yung mga guests nila is nasa around 200, 250 lang. Hindi naman gaanong marami. And love marriage din sila. O, diba ang bongga? Love marriage. Like, parang feeling ko dito sa amin, parang nauuso na yung love marriage. Hindi na uso yung arrange marriage dito. Kasi parang halos lahat ng kasal na napupuntahan namin ni Pavan, puro love marriage na. Though may mga nag-arrange marriage pa rin naman, pero iilan na lang. Or siguro kasi talaga napunta ako sa pamilya or like circle or like mga na-encounter kong tao is modern na. Binavalue na nila yung freedom of choice ng mga anak nila. Kaya hinahayaan na nila mag-love marriage. Ganon yung na-encounter ko as in so far. Yung mga reason na lang kung bakit nag-arrange marriage, at least dito sa amin na like mga na-encounter ko, again, hindi ko nila lahat. Is either first, traditional yung parents, gusto nila arrange marriage, gusto nila sila yung masusunod para sa anak nila. Second is gusto nila mag-expand ng business or ari-arian kasi yun yung tingin nila na mas better. And syempre gusto nila better for their kids. 'Di ba? Na gusto nila mayaman yung mapapangasawa, ganyan, may dowry and everything, pero illegal na yung dowry dito. May mga iilan-ilan lang talaga na hindi pa rin sumusunod kahit na illegal. Kasi siguro nakasanayan na, and as long as wala namang magrereklamo and mutual decision naman, so ayun, walang pilitan. But yeah, going back, yung ibang reason ko bakit nag-arrange marriage, kasi gusto nga nila maganda yung status ng mapapangasawa, maganda pinag-aralan, mga ganto ganyan. So ayun yung napansin ko na reason kung bakit nag-arrange marriage pa rin yung iba. But dito sa amin, mostly nang na-encounter ko, ayun nga, puro love marriage na, iilan na lang talaga yung mga nag-a-arrange marriage, which is para sa akin good yun. Kasi para sa akin mahalaga yung freedom of choice, ganon. Kasi marami nagtatanong ko ano daw bala ko kay Hiraya kung i-arrange marriage ko ba, ganyan. Meron ba kami usapan ni Pavan in the future? Para sa akin is bahala siya sa buhay niya. Hindi namin siya i-arrange marriage ni Pavan, bahala siya kung anong trip niya sa buhay. Basta matuto siya pumili ng lalaki, wag siya tatatanga-tanga. Dapat itatrato din siyang tama, parang katulad ng pagtrato ng tatay niya sa akin, ganon. So ayun lang naman ang perspective ko bilang magulang. Dumating na pala yung frame na bigay sa amin, galing yan sa ospital, kung saan ako nanganak. So, yan, kamay ni Hiraya at paa, tapos picture niya. And then around 8 PM, dumating na rin yung mga pinsan ni Pavan, sila Priyanka, tsaka Pooja, tapos yung tito-tita niya, ganyan, nandito na rin silang lahat, para i-celebrate yung Bhai Dooj Festival. So, may nagpapapasahan na nila yung anak ko, picture muna dyan, kila tita, o mga tita yan ni Hiraya. Alam niyo, sobrang bait ng anak ko, like, sobrang kalmado niya lang, hindi siya iyakin, kahit papalit-palit na yung bumibit-bit sa kanya, hindi siya iyakin. Tamang tulog-tulog lang siya dyan, masarap siya laruin. Kasi either tatawa siya or tulog lang siya. Pero hindi siya iiyak. Ayan, sinasayaw-sayaw na siya ng tito niya, pinagpapasapasahan na siya dyan, pero wala, tulog-tulog lang siya. Anyway, dahil nga Bhai Dooj Festival ngayon, ang Bhai Dooj, ang meaning nun is
festival siya para sa brothers and sister, which is yung sister, ipagpipray niya yung kanyang brother, tapos may promises yung brother na ipoprotect niya yung sister. Basta mga ganang eksena. Maglalagay sila ng tika, yun yung pula sa noo, and then kakain ng sweets, parang yun yung ritual. Tapos mag-exchange gift, magbibigay ng regalo yung kanilang sister sa brother, and vice versa. So para sa mga bago naming followers na nalilito kung ano ba sila Priyanka at Pooja, pinsan po sila, si Pavan at saka si Sagar lang yung magkapatid, wala silang kapatid na babae. Pero dito kasi sa India, pinsan. Nalito na yung nagbo-voice over. Anyway, yung mga pinsan, turing nila dun is brother or sister, like as in. Nung bago pa lang kami magkakilala ni Pavan, tinanong ko kung ilan yung mga kapatid niya. Sinama niya sa bilang yung mga pinsan niya, te. So akala ko ang dami nila magkakapatid. Though sa case ni Pavan, para naman talaga din silang magkakapatid kasi sabay-sabay naman nagsilakihan tong mga to, magkakasama sila lumaki. Ayan, yung sa kanila sweets yung kinakain nila, kay Pavan prutas. So, diba? As a healthy, conscious person, prutas yung kanya. And then may mga dala na mga sweets and hamper kasi yung tawag dito, para siyang gift box sila Pooja. Tapos ito naman is binake ni Pooja kasi si Pooja ay mayroon siyang sariling restaurant. So ayun, siya daw mismo ang nag-bake niyang anong tawag dito, mga baklava, ayun pala yung tawag, Turkish na dessert. So, ayan, pinatry niya sa akin. First time ko matry and sobrang sarap, te. First time ko din makatry ng baklava. Like, melting in your mouth. Ang sarap, buttery, crispy. Na-explain niya sa akin dyan kung paano niya ginawa and everything. And ako naman yes, yo, you're so good. Ganun, ang atake. Meanwhile, si Pava naman, nagpa-practice na kung paano isa-satisfy si Alanya para kay Hiray. Kasi si Alanya gustong kumain ng sweets ngayon. Ayan, binibigyan niya ng healthy options yung bata. Binabasahan niya kung bakit hindi maganda sa katawan yung sugar. Na para bang may pake yung bata, charot. Nag-usap naman kami ni Pava na pagdating kay Hiraya, hindi kami magiging mahigpit sa pagkain kasi wala lang, ayaw namin maging sensitive yung bata, tsaka i-deprive siya sa mga bagay-bagay. So, para sa amin, pag kay Hiraya, ayun, papatikimin namin, ganyan, normal lang, basta limit, ganun, hindi siya i-deprive sa mga kung ano-anong pagkain. Kasi ako, ang mindset ko naman is balance is the key. Ayun, mabuhay ka ng matagal, ganun, basta balance lang, yung sobrang healthy naman, parang OA naman, gano'n, hindi ko kayang panindigan yun. Pero si Pavan kasi sobrang kayang-kaya niyang panindigan. Pero ako hindi ko kaya panindigan sa sarili ko, tsaka hindi ko rin kaya panindigan sa anak ko yun. So, balanced diet is the key para sa akin lang naman po, ayun. So, yun lang din yung i-apply namin ni Pavan para kay Hiraya. Balance lang. Pwedeng kumain ng unhealthy, pero limit lang. Ganon. Para everybody happy. Anyway, ayan si Alanya, binilan siya ni Pavan ng bubble na gun. And then si Pooja, meron siyang friend na may restaurant malapit sa amin. So, nag-order siya ng matcha. Pinatikim niya sa akin. Tapos, ewan ko ano yung kape na in-order niya. Di ko alam pangalan. Nag-order din siya ng Korean sandwich, which is masarap. Which. And then, naglaro kami ng mga card games and everything. Anyway, ayun lang naman mga te. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo for today's video. Sa mga next vlog is baka mga wedding vlogs na yung i-upload ko. But, ewan ko, depende sa sitwasyon. Depende sa mood ko. Ayun lang naman. Salamat!